Oh, si Ka Abdul, ang ating kasama sa Big Shout Out na kung saan ay itutur niya ako ngayon dito sa SM Grand Central. Kasi ito yung ako to lang pupurihin ko ang mayor ng yung tate ng mayor ng Caloocan, si Congressman Oka Malapitan. Isa sa mga accomplishment yan itong SM Grand Central. Hmm. Kaya saludo ako sa iyo, Congressman Oka Malapitan. Sa kanyang anak, si Mayor Along Malapitan. Okay. O, big shout out din ha kay Senador Sani Trillanes. Di ba? Para kompleto, di ba? Hmm. Oh, di walang naiwan. Lahat sama-sama, di ba? O, yun. So, kanina nagkukwentuhan tayo doon sa part 1 natin. Hmm. Yung tawag dito, yung papaano nakatulong yung mamamayan, paano tutulong ang mamamayan Ating sa pamahalaan. ating pamahalaan. Lalong-lalo na ngayon sa ating presidente. Oh, yung ordinaryong mamamayan, ang malaking contribution niya doon yung pagbabayad niya ng tax Yeah, sa yan gobyerno. pinaka-importante, magbayad tayo ng tax. Oh, Tamang tax natin. Kasi yun yung tulong natin sa ating pamahalaan at babalik sa atin dito, progresibo. Mga kalsada, mga building ng school, yung mga pagiging dadami yung empleyado natin dahil sobra-sobra yung tax natin. yun. At saka yung way ng pagko-commute kasi dumadami ng mga railways natin, di ba? Oo, So, yan sa mga malalaking balik sa atin ng inedita natin sa gobyerno, yung tax natin. Yan pumupunta. okay. Diyan talaga. Kasi yung akala ng iba, yung mga tax na, yun nga lang kasi may mga kurap pa rin, di ba? Hindi mawawala. Pero paunti-unti yan, tatanggalin na po na talaga ng ating pamahalaan yan. Matatanggal yan. Mm. Hindi naman kasi po kaagad-agad yan, di ba? Basta-basta. Oo. Kung gusto mo kaagad-agad yan, patayin mo lahat yung politiko, di ba? Yun na nga, Bir, isa yun sa 7 success ng ating yung pasensyado ka. Oo, huwag yung pasensyado ka. Kasi pag wala kang pasensya, Wala. di Hindi ba? yan sa atin. Oo. Okay, dito tayo. Huwag tayo dyan. May mga kids dyan. Baka makuha natin ng video. Kaya yun. So, yung sa pag-organize natin sa mga komunidad, ano yan wala kang tigil dyan, di ba? Wala kang tigil dyan. Actually, hindi ako, continuous yung pag-organisa, pagbibigay ng impormasyon sa ating sambayan ng Pilipino. Papaano natin masuportahan ang ating Pangulo sa kasalukuyan ng kaniyang tinatamasang medyo nagkakagulo, medyo may problema, medyo hindi naiintindihan ng ating sambayan ng Pilipino. Sana po maintindihan natin ang ating Pangulo, gagawin niya ang kaya niyang gawin para sa ating bansa. Kung tayo ay nilampas tangan o niloko sa loob ng 36 years, 36 years din ayusin ang ating bansa. Tandaan yon, huwag tayong magmadali. Mahirap patayin mo man ang isang puno, pero yung mga ugat niya ay nananalaysay pa sa ilalim. Ganyan kasimple. So kahit nawala yung mga nagloko, nagsira sa ating bansa, mayroon pa silang mga ugat dito sa mga sangay ng gobyerno. Kaya unti-untiin natin tatanggalin yan. Inshallah. Okay. O, lakad-lakad tayo rito. At maraming ang bagay na katulad ng proyekto ni PBBM, yung mga pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa probinsya. Diba? Tapos, yung mga ayuda para sa mga magsasaka natin, di ba? Pangalawa, yung mga binubuksang mga kalsada na pinapagawa ngayon, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga pati sa probinsya. Pati mga connection, yung mga connect-connect na
mula rito sa Laguna, mula rin sa Manila, mabilis yung makarating ng Quezon, ng tawag dito, papuntang Bicol, di ba? So, ganun ang kabilis. Ibig sabihin, unti-unti, nagagampanan, nagagawa, di ba? Hindi siya puro ngawa, di ba? Kasi siya, tinutupad niya lahat yung mga kanya pinangako noong nakaraang eleksyon. Ang sabi ng iba, no, simple-simple, yung mga putak ng putak diyan sa social media, nabudol daw sila. Eh tanong ko nga, kayo ba nagbabayad kayo ng tax sa gobyerno? Oh, baka naman kami nabubudol nyo, di ba? Nagbabayad ng tax. Oh, di ba? Kasi yung mga proyekto na yan, ay gandang gagaling sa tax natin. Oh. Oo. So, para sa akin naman, siguro, mas maganda siguro na wag muna tayong magsalita dyan na ano bang nangyari, ano bang ginawa ng ating Pangulo kasi 2 years pa lang ang ano eh. Meron pang 4 years. Kasi ang pagkakalam ko, katulad na sinabi ko sa iyo kanina, sinabi ko sa inyo, 36 tayo nasira sa Pilipinas, 36 years. 36 years din, aayusin ang ating bansa. 2 years pa lang yan eh. Hindi mo mararamdaman yan. Sa totoo lang. Kaya, kailangan magkaroon tayo ng paghihintay, pasensyado, hard work. Magtrabaho tayo. Instead na mambatikos tayo, magtrabaho na lang tayo. Oo. Eh, kabunga nga nito nakaraang bagyo, yung nakadaan na bagyong Karina. Di ba? Nabanggit ng Pangulo yung mga flood control projects. O ngayon, itong isang ating senador, binalikan ngayon, nagsalita doon sa asan daw yung flood control, baka daw nabudol sila. Binalikan, 6 na taon nga naman yung nakaraan. Bakit di ba? Walang nangyari. Wala nangyari. Kaya sinasabi ko sa inyo, bago kayo muna magsalita, tingnan nyo muna kasi baka mamaya biglang bumalik sa inyo. Yung lahat ng mga pinagsasabi nyo, di ba? Importante kasi, huwag mong gamitin ang pera ng bayan para sa iyong tawag dito? Sa sarili mo. Para sa sarili mo, di ba? Kinakailangan, kapag ikaw hinalal at pinagkatiwalaan ka ng bayan, ang pera ng bayan, gamitin mo para sa bayan, di ba? At saka pagka kinakailangan ipaliwanag mo kung saan napunta, abay bigyan mo na resibo ang taong bayan, di ba? Hindi yung hindi yung pagka tinanong ka, pinupolitika ka, ano ka ba? Di ba, kuya? Pero isa pa, Kabira. Kailangan kasi magkaroon tayo ng disiplina. Disiplina ng sa taong bayan. Para matulungan din natin ang gobyerno. Tama. Huwag tayong magtapon ng basura sa maling pagtatapunan. Tama. Ayun. Kung wala kayong pagtatapunan, ipunin muna natin sa bahay. Huwag natin itapon sa mga kanal. Tama. Huwag natin itapon sa mga imburnal. Tama. Kung saan natin itatapon. Totoo yun. Ayusin natin muna sa ating mga bahay. Kapag dumaan, yung kumukuha ng basura, doon niya ibigay. Hindi yung tinatapon nyo ron sa kung saan-saan. Alam niyo kung bakit? Akala mo, nakaligtas ka doon, tinapon yung basura mo. Akala mo, sabi mo, wala naman nangyari. Pero after 1 year, 2 years, bumaha. Ngayon, yun yung balik sa iyo. Yun ang balik sa iyo. Yun ang yung basura mo na tinapon mo, kung saan babalik at babalik sa iyo. Natanda mo yun ito nakaraan. Bumabalik pa rin ako kay Bagyong Karina nung humupa yung baha. Naiwan? Puro basura. 'Di ba? Basura sa tulay, basura kung saan sa kalye. May mga lugar nga, mga putik pa ang nagsipagpasukan sa kanilang bahay, 'di ba? Importante nga. Sabi nga, tama si Kuya Abdul. Pagka maliit na basura, candy o ano man yan, bitbitin mo kung wala kang makita ng basurahan. Disiplina lang. Pag kami nakita ng tapunan, doon mo ngayon itapon, di ba? Disiplinahin natin ang sarili natin. Pinakasimple lang yan. Isa yun sa 7 secret ng ating buhay. Pangatlo, di ba? Sa mga pila-pila, di ba? Dumaan na nga tayo sa pandemic, natuto na tayo ng pandemic. Matuto tayo mag-intay, di ba? Pagka yung turn natin, yun ang turn natin. Pero pag hindi pa natin turn, maghintay ka, di ba? Di ba? Akala ko nga, nung pandemic natin, natuto na tayo eh. Dahil di ba, nag-aantay talaga tayo. Di ba? Kahit gaano kalayo yan, pipila at pipila ka.
Eh ngayon, mukhang nakakalimutan na naman ng tao. Di ba? Kaya nga nagkaroon tayo ng pandemic, parang ginising tayo eh. Ginising tayo ng Panginoon. Oo, ginising tayo na sandali. Ito na po ang ano. Oh, ganito dapat. Oh. Eh ngayon, ito na naman, bumabalik na naman po sa kasamaan. Ang mga ano, nako, ewan ko ba kung anong tawag sa mga ganyan. Hindi ko naman sa binibira kayo. Lahat naman tayo may pagkakamali. Pero lahat ng pagkakamaling yan, dapat na itutuwid natin. Kaya nga natin kakamali eh. Para malaman natin kung ano yung mali eh. Ang tawag diyan, kailangan tanggapin mo nagkamali ka. Lesson learned. Oh, tara, lakad tayo. Okay. Oh, oh. Kunin mo muna natin. Oh, teka. Kasi ano Bago, ba- mag-shoutout ka muna. Shoutout ka sa mga kaibigan mo. Oh, shout out diyan sa ating mga kaibigan diyan sa Bibing Pilipinas, yung mga mababait kong mga kaibigan diyan. Shout out po diyan. Si Pa Dante, Grandmaster Dante Harabilo. Shout out sa iyo. Siguro natutulog pa yata yan. Okay, shout out sa lahat ng mga kaibigan ko sa Barangay Novaliches proper.